So these are the power of the president. So here's number one, power of control over executive branch. The president of the Philippines has mandate of control over all the executive departments, bureaus, and offices. This includes restructuring, reconfiguring, and appointments of the respective officials. The administrative code also provides for the president to be responsible for the above-mentioned offices, restriction, implementation of laws. So, ang presidente is adunay otoridad sa ang presidente is adunay otoridad sa tanan nga departamento ug opisina sa executive branch. Siya nagasugo ug nagausab sa mga desisyon sa iyang mga kauban o opisyal. So kibali, ang presidente is siya ang boss sa tanan executive branch. So na siya'y power nga magkontrol sa tanan nga kuan na siya'y power nga mag-control sa executive branch. Pwede siya magsugo og pwede siya mag-usab sa mga desisyon nga dili kayo effective og kuan. Ang presidente pod is na siya'y gahom nga magbutang og magpili sa mga tawo nga mahimong opisyal sa gobyerno. Pero kinahanglan og confirmation sa Commission on Appointments. So ang presidente is na siya'y power nga magkuha og usa ka tawo nga perfect jud kayo sa kato nga role, pero kailangan siya og confirmation sa Commission on Appointments bago siya makasulod sa gobyerno or sa mahimo siyang opisyal sa gobyerno. So ang presidente is nagasiguro nga ang tanan balaod nga nagasugdas sa Kongreso kay maimplementar og masunod sa wastong pamaagi. So ang presidente is mao siya ang ga-check sa mga balaod kung na-follow ba gyud og maayo or kung gi-follow ba gyud sa mga katawhan og maayo ang balaod. Ug siya po'y ga-implementar pud ana. So this is the second power of the president. So number two is power ordinance power. The president of the Philippines has the power to give executive issuance which are means to streamline the policy and the programs of an administration. There are 6 issuance that the president may issue. They are the following as defined in the Administrative Code of 1987. So ang presidente sa Pilipinas adunay otoridad o gahom nga magpagawas og mga mando nga makatabang sa maayong pagkadaganan sa gobyerno. Kini nga mga mando mao ang gitawag nga executive branch ug naay unang kabuok nga kabahin sa Administrative Code of 1987. So first is executive orders for rules or permanent nature. So ang executive order is an order from the president that lays down policies or regulations. Mando sa presidente nga naghatod sa mga polisiya. So example ana is Executive Order number 26 of 2017 nationwide smoking ban. So executive order is mando siya nga gikan sa presidente. So example, mando siya gikan sa presidente nga naghatod siya sa mga polisiya nga ang mga nang makatabang sa atoa. So second is administrative orders. So specific operational instructions. So ang administrative order is a written instruction from the president that tells government office employees or how to do their work properly or how to follow a policy or law. So ang administrative order is mga mando nga naghisgot or nagpatuman sa mga polisiya sa sulod sa ekotibo. Example na is Administrative Order 22 pahayag o disciplinary action sa mga opisyal sa gobyerno. So example, akong iad sa example nako ganina nga Administrative Order 22. So example ana is magmando ang presidente nga magtrabaho
magtrabaho ang gobyerno sa saktong oras, pero pag dili sila mosunod is naa sila silot nga atubangon. So number 3 is proclamation, declare status events of national interest. So ang proclamation is declaration sa a declaration by president regarding a condition or a special occasion. So deklarasyon sa presidente sa usa ka espesyal na okasyon, So example ana is proclamation number 839 declaring Tuesday on April 1 a regular holiday throughout the country and observance of Eid al-Fitr or Ramadan. So ang proclamation is na ang presidente is magdeklarasyon ang presidente is magdeclare nga katoa is magdeclare ang presidente is magdeclare sa depende sa condition or sa special occasion. So ang presidente is siya nagmando siya nga silbi mura bitaw siya so example na is tong Eid al-Fitr. So gikuan to ni Bongbong Marcos silbi murag pagrespeto sa ilang tradisyon og ilang mga tinuohan. So number 4 is memorandum orders. More or temporary directives. So ang memorandum order is instruction to all government agencies to comply with a certain directive or policy. So ang memorandum circular is siya ng mando siya sa tanan government agencies nga mura siya gibali. Example ani sa memorandum circular is circular number 52. Memorandum circular number 52, suspension of work due to a typhoon. So kibali kung sa eskwela pa is kung kusog kayong ulan is wala sila klase ang tibuok campus. Then so ang memorandum order is kanang siya nang wala jud siya sa kung kibali ang all government agency is ay nang bagyo nya madamay ba pud ang ang tanan nga trabahante. So silbi mura siya kung kusog kay ang bagyo nya daghan biya kay sa agency daghan kay government agency ana. So kibali mag-order ang presidente nga mag-work from home lang sa sila or ilang boss. So number 5 is memorandum order, similar to memorandum circular but it is more limited coverage. So same ra sila sa memorandum orders but same ra sila sa memorandum circular but limited lang ang coverage niya. So example ana is memorandum order number 1, recognition of certain offices. So kibali kung maura to ang for example ana is example ana is di ba sa memorandum circular is tanan government agencies is kung makuanan sa bagyo is wala sila silbi mag-work from home sila. Pero pag memorandum order is gamay ra siya nga coverage sa gobyerno silbi kung katura nga company di katura siya jud nga company. So number 6 is general special orders, commands as commander-in-chief. So ang general or special orders is directives usually for the military or law enforcement. So example ana is order assigning military officials to a mission. So kibali ang general or special order is directives. Diretso siya nga
Ang general or special order is kuan ra siya sa ibali kuan ra siya sa mga commands sa kibali mura ra siya og directives ra siya sa military or law enforcement. So in other word ana is the word in other word the general or special orders is usually issued by president or sometimes by the department secretary, especially in military or education sector. So to assign a specific person, group or offices to perform particular duty or task.